our panel, as authorized by the House plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Office of the Vice President, Department of Education at 3 iba pang ahensya ng pamahalaan tuluyan ng tinanggalan ng confidential funds sa 2024 budget. It is a whole of government approach, and it does not involve only the DFA and the DMW, including DMW OWA, but we are meeting with other government agencies. Pagsasailalim sa gasa sa Alert Level 3, inirekomenda na ng DFA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. They already have persons of interest, but I hope you understand we cannot give more details. Philippine National Police may persons of interest na sa nasabat na bulto-bultong illegal na droga sa Manila International Container Port. Tuloy pa rin kasi ang goal natin dito yung panggigipit sa amin na yung deadline na December 31 na araw-araw pinapanakot sa amin. Ibalik sa amin yung mga prangkisa namin. Tigil pasada sa October 16, itutuloy pa rin ang grupong Manibela sa kabila ng pagsuspinde kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis. Suspensyon kay Transportation Secretary Jaime Bautista na umano'y dawit rin sa korupsyon, iginiit ng grupo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita, tuluyan nang tinanggal ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education para sa taong 2024. Wala na ring secret funds ang Departments of Information and Communications Technology, Agriculture at Foreign Affairs. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, saan naman mapupunta ang tinanggal na confidential funds sa mga tanggapang ito? O June, wala na ng alokasyon ng confidential funds sa 2024 national budget ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Departments of Education, Agriculture, Information and Communications Technology, maging ng Foreign Affairs. Ang bulto ng secret funds na ito mapupunta sa mga ahensyang ang tungkulin ay isulong ang ating national security, partikular na dyan ng issue ng West Philippine Sea. Nagkakahalaga ang ni-realign na confidential funds ng 1.23 billion pesos at mapupunta sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Department of Transportation para sa development at expansion ng paliparan sa Pag-asa Island. Meanwhile, our panel, as authorized by the House plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Hindi naman naapektuhan ng 2024 secret funds ng ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na ang Office of the President, gayon din ang iba pang opisina sa ilalim nito gaya ng Department of Justice, Bureau of Customs at iba pa. Mahigit sa 10 billion pesos ang halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs sa 2024 GAB. 4.8 billion pesos dito ang confidential o secret funds. Hindi rin nagalaw ang intelligence funds ng uniformed at military personnel. Ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds para ma-perform nila mandato nila. Salit namang confidential funds, makatatanggap naman ng pondo para sa maintenance and other operating expenses ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DICT, DFA, Office of the Ombudsman at DepEd's government assistance to students and teachers in private education.
Bahagi lamang ang confidential funds realignment sa amendments ng Small Committee ng Kamara sa 2024 General Appropriations Bill o GAB. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 194 billion pesos ang institutional at individual amendments na ginawa ng Small Committee ng Kamara para tugunan ng inflation at pamumuhunan para sa kapakanan ng mga mamamayan at ng bansa. Kabilang narito ang Rice Subsidy Program, dagdag na pondo para sa National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, bakuna laban sa African Swine Fever, at pondo para sa Philippine Fisheries Development Authority. Mayroon ding alokasyon para sa medical assistance to indigent patients ng Department of Health, UP Philippine General Hospital, Departments of Social Welfare and Development, Labor and Employment at Commission on Higher Education. Hinuri naman ni Deputy Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang hakbang na realignment at removal ng confidential funds sa OVP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero hinamon nito ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuko na rin ang confidential funds ng opisina at ilaan sa basic social services. Samantala, pinabulaanan naman ng Small Committee sa Kamara ang aligasyong may confidential funds ang House of Representatives, partikular na ang liderato nito. Gayunman, mayroon itong tinatawag na alokasyon na extraordinary expenses na anilang iniuulat kung papaano ginastos gaya ng kung mayroong kalamidad. In short, that's fake news. Ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. June sa October 25, nakatakda na isumite ng House of Representatives ang bersyon nito ng 2024 GAB o General Appropriations Bill sa Senado. Ngayon, dahil meron pa nga natitirang alokasyon ng confidential funds sa 2024 national budget, at hindi naman talaga na-realign o tinanggal lahat ng ahensya ng pamahalaan na may confidential o secret funds, ang pangako ng Small Committee ng Kamara o yung mga opisyal nitong House Committee on Appropriations, magkakaroon ng special provision doon sa 2024 national budget kung saan magkakaroon ng mas maikting na transparency sa paggamit ng confidential funds. Balik sa iyo, June. Rosalie, nakita ko doon sa part noong 1.23 billion, kung di ako nagkakamali, na confidential funds ay na-realign din doon sa Office of the Ombudsman, sa Department of Agriculture, at meron doon sa Department of Education. Tama ba yun, Rosalie? Tama kayo dyan, June. Imbis na nga na confidential funds ang tawag sa mga pondong ito ay para sa kanilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kasi ang pagkakaiba ng dalawang yan, yung confidential funds, secret ang paggamit at hindi auditable. Pero pag nga MOOE yung pondo, nasa ilalim ng MOOE, dapat ay i-audit, magiging mas transparent ang paggamit. Kaya inalis na yung confidential funds at inilipat dun sa MOOE ng mga ahensya ng pamahalaan na ito. Kabilang na nga dyan ang Department of Education na 150 million pesos, kung hindi ako nagkakamali, dahil dati merong 150 million pesos na confidential funds ang Department of Education at nire-align na nga yan, ginawang MOE under the Department of Education. Oo, wala na akong tatanong, Rosalie, kasi dapat ining tatanong ko na 150 dati yung confidential funds na hinihingi ng Department of Education, ngayon napunta dito sa maintenance and other operating expenses na 150 million pesos din. Tama ba yun, Rosalie? Tama, June. 150 million pesos dating confidential funds sa DepEd. Ngayon nilipat sa MOE ng DepEd kaya mas transparent yung pag-audit niyan. Pero yung 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP, totally tinanggal na yan ng House of Representatives Small Committee. Sa ngayon na Rosalie, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, ano ngayon, Rosalie, yung bang 150 million na yan, pesos na yan, ay karagdagang pondo pa doon sa MOOE? Lalabas, June, karagdagang pondo ito sa MOE ng Department of Education. Partikular na nakalaan ito sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Diyan mapupunta yung 150 million pesos na confidential funds ng DepEd. Doon naman sa nire-align na mga 1 billion mehigit, Rosalie, sinasabi mo yung iba dito ay napunta para doon sa West Philippine Sea na initiative ng pamahalaan, tama ba? Sa Coast Guard at dito sa pag-asa ng
airport sa Pag-asa Island. Tama ba yun, Rosalie? Tama, June, napunta yan sa, particular na dun sa binanggit mo na expansion at development ng airport sa Pag-asa Island. 381.8 million pesos ang inilaan dyan ng small committee para dun sa particular na dun sa pagpapaganda, pag-i-improve ng paliparan sa Pag-asa Island. At bahagi lang yan, meron na kasing alokasyon. Meron ding ibang alokasyon ng bukod doon sa 381.8 million pesos, meron pang allocated na pondo pero idinagdag nga yan galing sa confidential funds para mapaigting yung infrastruktura dyan sa Pag-asa Island na isa sa bahagi ng ating teritoryo, June. Meron pa ba naman itong gagawing re-reallocate ng mga pondo para naman dagdagan ang pondo ng Department of Health, DSWD, dahil yan talaga ang, kumbaga, mas kailangan ng mamamayan, Rosalie? June, tama ka. Kanina nabanggit ko, yung talagang total amount ng realigned funds nagkakahalaga ng 194 billion pesos. Yung ni-realigned na 1.23 billion pesos na confidential funds, bahagi lang yon ng 194 billion pesos na ni-realigned na pondo. At kasama nga dyan, pangunahin na layunin itong 194 billion pesos ay tugunan yung inflation sa bansa. Katulad ng mga nabanggit po kanina, yung rice subsidy program at dagdag na pondo sa National Irrigation Administration. At meron din para tugunan yung mga pangangailangan na social services sa Department of Health. Ganun din sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Meron ding ilalaan o dagdag na pondo para sa Commission on Higher Education. So, 1.23 billion pesos na halaga ng confidential funds, bahagi lang yan talaga ng 194 billion pesos na total amount ng realigned funds sa 2024 General Appropriations Bill na ang pangunahing layunin ay tugunan ng ating kinakaharap na suliranin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gayon din para nga mamuhunan sa mga mamamayan at sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa iyong kompletong report. Rosalie Cos, nag-uulat mula sa House of Representatives. Nirerespeto ni Senate Committee on Finance Chairperson Juan Edgardo Sani Angara ang desisyon ng Kamara na tanggalan ng confidential at intelligence funds ang ilang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Senator Angara na independent na kapulungan ng Kamara kaya hindi anya siya magkokomento patungkol dito. Gayunman, pag-uusapan nila ito kapag sumalang na sa period of amendments sa plenaryo ang 2024 national budget. Target ng Senado na matapos ang lahat ng committee hearings para sa panukalang budget sa susunod na linggo. Habang sa unang linggo naman ng Nobyembre, planong tapusin ng Senate panel ang committee report bago sponsoran sa plenaryo. Well, we respect the decision of the House dito, no? They're an independent House, no? So we don't want to comment on the actions of another branch or the co-equal body. May kanya-kanyang opinion ang bawat senador dito. Yung iba gusto tanggalin, yung iba gusto bawasan, yung iba gusto pareho lang. So we'll have to reach a consensus. Nasita ng mga senador ang Department of Public Works and Highways dahil sa mga sinisirang daan kahit na maayos pa ang mga ito. Depensa naman ng ahensya dahil ito sa mga ginagawang repair at preventive maintenance. Ito ang balita ni Harleen Delgado. May mga magkukuhin pa na, sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na, ayusin na, tapos yung sira, hindi inaayos. Paano natin maiwasan yan? Bahagi ng preventive maintenance at reconstruction ang ginagawang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga kalsada at tulay kahit maayos pa ang mga ito. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na mas mainam ng maagapan ang mga sirang pavement para maisalba ito at mas matagal pang magamit. There is a point when the road starts to deteriorate and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the pavement starts to deteriorate.
Paliwanag ng ahensya, ang aspaltong kalsada dinisenyong magtagal ng 15 taon at dapat sumailalim sa preventive maintenance pagkatapos ng 5 taon. Habang ang sementadong kalsada kayang tumagal ng 25 taon at dapat dumaan sa 7 hanggang 8 taong preventive maintenance. Habang 25 to 30 years naman ang idinisenyong itatagal ng mga tulay, depende sa bigat ng mga sasakyang dumadaan dito. We now have a good inventory of the conditions of the roads and the bridges as well. We have a pavement management system na, which tells us actually what is now the condition of the road. Yung sa bridges, ganun din po. And what kind of intervention we have to undertake. Ang problema, ayon kay Secretary Bonoan, ang limit sa axle load o bigat ng mga sasakyan na pinapayagan dumaan. Sa Pilipinas, nasa 13.5 tons ang limit alinsunod sa anti-overloading law na isa sa pinakamataas sa buong mundo. Di gaya sa Japan at Estados Unidos na nasa 10 hanggang 10.5 tons lamang. Kaya para kay Senator Pimentel, maaari naman anyang amyendahan ng batas para pababain ang pinapayagang axle load limit. Sang-ayon naman dito sa Secretary Bonoan at dapat anyang paitingin ang pagpapatupad sa anti-overloading law. Pero aminado ang kalihim na magiging hamon ang pagbabantay dito. So ang gusto mong sabihin, para hindi tayo naglolokohan sa lifespan or economic lifespan ng ating mga daan, dapat realistic din tayo pagdating sa axle load na inaalaw natin na gumagamit sa ating mga daan. Yeah, of course, Your Honor, I think I totally agree with your premise. Si Senator J.V. Ejercito nanghihinayang din sa palagiang nire-repair ng mga kalsada sa San Juan City. Sayang kung box culvert, sisirain, uulitin, box culvert ulit, tapos tatakpan. Yun ang nangyayari dito sa especially urban areas. Mr. Secretary, we're not a rich country. May mga tulay din umano sa lungsod na maayos naman at hindi dinadaanan ng mga truck pero laging kinukumpuni. Ang kalsada namang ito sa Blumentritt sa San Juan, nakailang patong na rin umano ng aspalto. In less than 5 years or siguro nakatatlo o 4 na patong na, ano na to? Malutong na to, parang skyflakes na. 3 patong na ito. Halos kasintaas na niya yung bangketa. Paliwanag ng Secretary Bonoan, mahalaga ang routine maintenance sa mga kalsada at tulay, pero kulang umano ang budget. Ngayong taon, nasa 14.6 billion pesos umano ang kanilang hiniling, pero tanging 1.8 billion pesos lamang anya ang naaprubahan. Kaya nagkaroon ka ng pothole ngayon, kailangan ayusin yung pothole para hindi dumadami ng dumadami. Admittedly, Your Honor, there has been for several years, medyo kulang-kulang ng budget namin for the routine maintenance program na ginagawa, as I understand, Your Honor. Nasa 2.58 billion pesos ang naaprobahang pondo para sa DPWH para sa routine maintenance ng mga kalsada at tulay sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang Pilipino ang napaulat na nasaktan sa paghahasik ng gulo ng Hamas sa Israel. Batay sa impormasyon mula kay Consul General and Deputy Chief of Mission Anthony Mandap, nakalanghap ito ng usok matapos sunugin ng armadong grupo ang tinutuluyan nitong bahay. Nakalabas na rin umano ito ng ospital kahapon. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega na hindi pa nila kinukonsidera ngayon ang mandatory evacuation. Sa ngayon, nasa 38 Pilipino na ang humiling na ma-repatriate sa gitna ng nagpapatuloy na gulo. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, naghihintay pa sila ng ligtas na pagkakataon upang i-repatriate ang mga Filipino sa Israel na nais nang umuwi. Patuloy na hinahanap ng pamahalaan ng 7 Pilipino na sinasabing unaccounted pa rin matapos na muling sumiklab ang madugong pag-atake ng Hamas militant sa Israel. Kaugnay nito, nangako ang Embahada ng Israel sa Pilipinas na tutulong na rin sila sa paghahanap ng mga overseas Filipino workers na hindi pa rin makontak hanggang sa ngayon. Samantala, base sa monitoring ng Israeli authorities, aabot na sa mahigit 100 ang mga hostages na hawak ngayon ng Hamas militants. Ito ang balita ni Bernard Dalis.
I did raise the issue when I met the Israeli Minister of Foreign Affairs, Eli Cohen, the other day, and I did ask him specifically what can we do in order to help and support the OFWs, and the answer is very clear. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. We do not discriminate. Nakikipagtulungan na sa pamahalaan ng Pilipinas ang Israeli authorities upang mahanap at makontak ang 7 Pilipino na sinasabing unaccounted pa rin hanggang sa ngayon mula nang muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus, na ipaabot na nila sa Ministry of Foreign Affairs sa Israel ang ulat hinggil dito at tiniyak na kasama rin ang mga foreign national sa kanilang binibigyang prioridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Paliwanag ng opisyal, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 100 hostages na ang hawak ng Hamas militant group. Gayunman, ipinaliwanag nito na sa ngayon ay talagang pahirapan ang pagtukoy sa identities ng mga bihag. And they kidnap not only soldiers and not only men, they kidnap women, elderly people, children. It's shocking. There are probably also other nationals that have been kidnapped. It's very difficult to account for who exactly was kidnapped. The Israeli security forces are analyzing the footage that we were able to get in order to identify those who have been kidnapped. Samantala, sa panayam kanina ng UN TV News sa isa sa mga leader ng Filipino community sa Israel, sinabi nito na sa ngayon ay hindi na sila makalabas ng bahay upang makabili sana ng kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon po, magmula po na nag-start yung gera, hindi na po kami makalabas kasi once na kasi parang ghost town yung nakaraang araw, parang ghost town yung aming lugar. Pag lumabas ka, wala talagang sasakyan, walang tao, napakatahimik, nakakatakot. Binibigyan po kami ng advice na ihanda yung mga importanteng dokumento, tapos maghanda ng tubig, mga flashlight, kasi nga may kumakalat na mensahe na baka mawalan kami ng kuryente at tubig dito. Ayon kay Mang June, bagaman puno sila ng takot ngayon sa gitna ng nangyayaring giyera sa Israel, sinabi nito na nais pa rin nilang manatili doon ng ating mga kababayan dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang mga trabaho. Humiling naman ito ng dasal mula sa ating mga kababayan at pinasalamatan ang suportang ibinibigay sa kanila ng ating pamahalaan. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin, sa inyong dasal para po sa aming kaligtasan sa ngayon. Kasi ang gera po ngayon ay masyadong worse ko ikukumpara sa dati. At doon po sa gobyerno, sa ating gobyerno, maraming salamat po sa suporta ng embahada. Hindi naman po tumitigil ang embassy sa pagtulong sa mga Pilipino. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel at Gaza Strip sa gitna ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon sa Malacanang, iniutos ng Pangulo ang pagtutulungan ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ligtas sa mga Pilipino na naiipit sa gulo sa Israel. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. It is a whole-of-government approach, and it does not involve only the DFA and the DMW, including DMW-OWA, but we are meeting with other government agencies such as the DND, DSWD, DOLE, TESDA, and other offices as we work together to ensure the safety and protection of our kababayans in Israel
and Gaza. Whole of government approach. Ito ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino na nasa mga lugar na apektado sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Bunsod nito magkakatuwang ang DFA kasama ang Overseas Welfare Administration at Department of Migrant Workers sa pagbabantay at pagtugon sa kapakanan ng mga OFW. Makakasama na rin nila sa pagharap sa hamong ito ang Department of National Defense, TESDA, Labor Department at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, 38 Pilipino na ang nagpahayag na nais magpa-repatriate mula sa Gaza Strip. Ayon sa DFA, malaking hamon ang gagawin nilang repatriation dahil na rin sa utos ng Israel na putulin ang supply ng kuryente, tubig at pagkain sa naturang lugar. Bukod sa total blockade, ayon kay Yusek De Vega, walang airport rin sa lugar o maaaring exit points ng mga pantalan. Pero may ginagawa na silang hakbang para matiyak na makakauwi agad ang mga Pilipino. There's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt, which are heavily guarded by both Egypt or Israel. So there are measures now being undertaken so that we could hopefully bring them as soon as possible. Sa ngayon ay sa DFA at DMW, wala pang kumpirmasyon kung may nasawing mga Pilipino sa gitna ng nangyayaring gulo sa lugar. There has been no confirmation of the reported fatality. Pinayuhan naman ng OWA ang publiko at maging ang mga Pilipino na nasa conflict areas na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. We'd like to appeal to our kababayans. Each time that you make transmissions from where you are, it can jeopardize your situation. Maaari kayong matrace. And then pangalawa, it instills unnecessary fear doon po sa ating mga kababayan. Ayon sa DFA, inirekomenda ng isailalim sa Alert Level 3 ang Gaza Strip. Nirecommend na ng embassy gawing Alert Level 3 yung Gaza, meaning voluntary repatriation, which also means restricted phase na yan. And hindi pa na-announce sa final, pero we are going by that. Parang de facto. Pinapayuhan rin ng ahensya na umiwas muna mag-travel sa Israel sa gitna ng pagdedeklara ng state of war. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mayroon ng persons of interest sa mga otoridad kaugnay sa nasabat na bulto-bultong ilegal na droga sa Manila International Container Port noong nakaraang linggo. Naniniwala rin ang Philippine National Police na hindi lamang iisa ang consignee nito. Ito ang balita ni Leia Ilapan. They already have persons of interest, but I hope you understand we cannot give more details so as not to compromise the ongoing follow-up investigation. Tukoy na ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang posibleng nasa likod ng bulto ng ilegal na droga na nasabat sa Manila International Container Port noong isang linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan ng PIDEG sa Bureau of Customs kaugnay sa shipper at consignee ng kontrabando. One of the red flags talaga kung bakit nagduda na sila ay dalawa po yung bills of lading. So lumalabas dalawa yung na bills of lading. Ibig sabihin may iba pang hindi lang isa o dalawa yung tinitignan nilang shipper or consignee. So antayin po natin ma'am yung official report po ng Bureau of Customs. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa iimbestigahan ng PIDEG ay kung saan ito isusupply. So on the part of the PNP and Drug Enforcement PIDEA ay nagtutulong po sila para hindi lamang po tayo tutuon dito sa mga shipper and consignees, pati na rin po doon sa possible na end user nitong malaking bulto po ng drugs. Inaalam din ng mga otoridad kung may kaugnayan ang naturang shabu shipment sa mga naunang nasabat na ilegal na droga ng PIDEA at PIDEG sa bansa. Noong isang linggo, nasa mahigit 300 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng nasa 2 bilyong piso ang nasabat sa MICP. Ang naturang mga shabu ay nakabalot sa carbon paper at aluminum foil upang hindi makita sa X-ray machine. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng kulangin ang supply ng baboy sa mga susunod na buwan base sa pagtaya ng Department of Agriculture.
Kasama sa tinitingnan ngayon ng ahensya ay ang pag-aangkat ng produkto at pinag-aaralan na rin kung dapat bang maglagay ng Suggested Retail Price o SRP. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa karning baboy ay doon medyo tayo gipit ng konti. Pwede tayong mag-negative 10 days by the end of 2024. Sobra pa para sa 10 araw na konsumo ng bansa ang supply ng baboy sa ngayon base sa datos ng Department of Agriculture. Pero kung aasa lang sa lokal na produksyon ay posibleng magkulang ito sa Disyembre. Ayon sa kagawaran, apektado pa rin ng African Swine Fever ang produksyon ng baboy sa bansa. Pero nasa 20 lalawigan na lamang ang apektado kasama na ang bagong kaso sa Oriental Mindoro. Pinaplano ngayon ng DA na magpalabas ng mga bagong import permit sa karne ng baboy. Yung import natin ang magkikip ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Kailangan yon para ma-ensure natin na affordable pa rin yung karne ng baboy. Ayon sa grupo ng mga importer, bumaba ang presyo ng baboy sa pandaigdigang merkado, pero kapag umorder tayo ngayon, malamang Enero nang dating. So it doesn't really help us. Inaalam din ng DA ngayon kung bakit mataas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Umaabot sa 320 hanggang 400 pesos ang kada kilo ngayon sa liempo. Pero ang presyo ng buhay na baboy ay umaabot lamang nila sa 200 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, kung mapatutunayan nilang may nagmamanipula sa supply at presyo ng karne ng baboy, ay may gagawin silang hakbang. Magkakaroon tayo ng suggested retail price kung nakikita ng pamahalaan na mayroong problema doon sa tine-check na yan ang ating opisina sa enforcement at inspectorate kung talaga mayroong problema o manipulasyon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, may mga indikasyon na maraming supply ng baboy ngayon. Kung mag-aangkat pa, ay posibleng lalong magpalala ito sa problema sa ASF. Magiging kakompetensya din nila ang imported ng mga lokal na magsasaka. Ibig sabihin, mababa ang farm gate, hindi namimili ang mga biyahero, hindi namimili traders because may malaking volume na nasa market. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jane Robles. Magandang araw sa iyo, Jane. Jane, dyan ba sa Vietnam, ano ang naging tugon sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at Gaza? Monica, labis na nag-aalala ang Vietnam sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at Gaza. Sa pamamagitan nga ni Vietnam spokesperson of Foreign Affairs na si Pham Thu Hang, nanawagan ito sa mga nauugnay na partido na magpigil at iwasan ang paggawa ng mga aksyon na makakapagpalala sa sitwasyon at umaasa na maipursige ng dalawang panig ang negosasyon upang malutas ang mga hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Monica? Sige, Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nasecure na ng Israel ang border nito sa Gaza. Ayon sa Israel military, kontrolado na nila ang lugar at walang miyembro ng Hamas group ang nakatawid dito sa nagdaang araw. Samantala, tuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza Strip kung saan 200 targets na ang tinamaan nito. Inabisuhan ng Israel na tumaas ang mga sibilyan sa Gaza na tumawid sa border na kontrolado ng Egypt, subalit na pag-alamang sarado rin ang daan na ito. Inihalin tulad ng Estados Unidos sa gawain ng ISIS ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Samantala, 11 American citizens naman ang naiulat na nasawi sa giyerang kasalukuyang nangyayari sa bansa. Ito ang balita ni James Buntuyan.
In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Kasing lupit ng ISIS, ganito inihalin tulad ng isang US defense official ang nangyaring pag-atake ng Hamas militant group sa Gaza Strip. Ayon sa naturang opisyal, ang ginawang pagpatay ng grupo sa mga bata, pagmassacre at paghahasik ng karahasan sa isang music festival at panununog sa bahay ng mga residente ay masasabing tatak ng terorismo. Sinabi naman ni US President Joe Biden na hindi nila iiwan ang Israel sa gitna ng laban na ito. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. 11 American citizens ang naiulat na nasawi sa naganap na pag-atake ng Hamas sa Israel noong weekend batay sa update ni Biden. Pinangangabahan din na kabilang ang ilang mga US citizens sa nasa 100 tao na nang-hostage ng Hamas militants group. Kalinsabay nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ni President Biden sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at si King Abdullah ng bansang Jordan. Partikular na pinaigting ng Washington ang suporta nito sa air defense at ammunition. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang pagkakataon para samantalahin ng anumang hostile party ang situation o gulo sa Israel. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang United Nations sa Israel na huwag ituloy ang complete siege sa Gaza Strip. Hinimok naman ni UN Chief Antonio Guterres na payagan ang UN na makapagbigay ng humanitarian aid sa mga residente ng Palestinian enclave. Ito ang balita ni Early Briones. I'm deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip. Nothing allowed in, no electricity, food, or fuel. Nababahala si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa idiniklarang planong total blockade ng Israel sa Gaza Strip bilang tugon sa pag-atake ng Hamas militants sa bansa. Dahil sa complete siege, pipigilan ng Israel ang pagpasok ng humanitarian needs ng mga residente sa Gaza gaya ng pagkain at tubig. Bukod dito, tatanggalan din ng gas at electricity ang Palestinian enclave kung saan nakatira ang nasa 2 milyong tao. Ayon pa sa UN Chief, magpapatuloy ang relief efforts ng UN para sa nangangailangan. And I urge all sides and the relevant parties to allow United Nations access to deliver urgent humanitarian assistance to Palestinian civilians trapped and helpless in the Gaza Strip. Nagdeklara ng complete siege si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa pagbabanta ng Hamas na patayin ang mga civilian hostages kung magsasagawa ang Israel ng airstrike sa Gaza nang walang abiso. Nanawagan din ang UN Chief na oras na upang wakasan ang paulit-ulit na bloodshed, hatred at polarization. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatakbo bilang independent candidate para sa 2024 US elections ang environmental lawyer at dating Democratic presidential candidate na si Robert F. Kennedy Jr. Marami ang taga-suporta ni Kennedy, bagamat hindi pa siya tumatakbo sa kahit anong public office position dahil sa pagiging advocate at ang kanyang advokasya sa kalusugan. Mahirap ang tumakbo ng independent sa US dahil sa pamamayagpag ng 2 political parties sa bansa. Subalit, naniniwala si Kennedy na magagawa niyang kalabanin ang 2 leading candidates na si dating US President Donald Trump,
isang Republican candidate, at si US President Joe Biden ng Democrats. Isasagawa ang US presidential elections sa US sa November 2024. Yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi. Bagaman sinuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Gadis dahil sa umano'y issue ng katiwalian, itutuloy pa rin ng Transport Group na Manibela ang kanilang isasagawang tigil pasada sa Lunes, October 16. Giit ng grupo, dapat ring masuspindi si Transportation Secretary Jaime Bautista na umunoy sangkot din sa isyu ng korupsyon na may kaugnayan sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ang balita ni JP Nunez. Welcome naman sa amin yung pagsuspindi. Kaya lang mababaw yung sabihin, pwede pa siyang pabalikin, di ba? Hindi sapat para sa grupong Manibela ang suspensyong ipinataw kay LTFRB Chairman Teofilo Gadis hinggil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isyu ng korupsyon sa loob ng ahensya. Kaya naman hindi pa rin magpapaawat at itutuloy pa rin ng grupo ang planong tigil pasada na gagawin sa Lunes, October 16. Kahapon ibinunyag ng dating executive assistant ni Gadis ang umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB, kung saan sinasabing talamak umano ang suhulan kapalit ng special permit para sa mga PUV, aplikasyon ng prangkisa at iba pang transaksyon. Bukod sa suspensyon kay Gadis, iginiit ng presidente ng Manibela na si Mar Valbuena dapat suspendihin ng pamahalaan ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Anya dapat repasuhin ang mga regulasyon sa programa at ibalik ang dating sistema kung saan may 5 taong validity ang mga prangkisa ng mga individual na operator at hindi ng isang kooperatiba o korporasyon. Tuloy pa rin kasi ang goal natin dito yung panggigipit sa amin na yung deadline na December 31 na pinanakla araw-araw pinapanakot sa amin. Ibalik sa amin yung mga prangkisa namin. Ayon sa grupong Manibela, nasa 200,000 na mga jeepney drivers ang inaasahan nilang makikiisa sa isasagawang transport strike sa Lunes. Bukod sa tigil pasada, ibabalandra rin nila ang kanilang mga tradisyonal na jeep sa harap ng LTFRB at ng Malacanang upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Bukod kay Gadis, nais ng grupo na masuspinde si Transportation Secretary Jaime Bautista, gayon din ang iba pang mga opisyal ng DOTR at regional directors ng LTFRB. Ito'y dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa laganap na Ruta for Sale scheme sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sino pa ba sa DOTR po ang kausap ni Chairman Gadis kundi si Secretary lang? At sino po ang pwedeng pumupunta sa Malacanang? Hindi ba si Secretary lang eh? Sa pahayag na inilabas kahapon ng DOTR, sinabi nito na iniimbestigahan na nila ang issue at pinagpapaliwanag si Gadis hinggil sa mga akusasyon na nangyayari sa loob ng LTFRB. Nauna namang sinabi ni Gadis na handa niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya at nanindigan na malinis ang kanyang kalooban. Samantala, nais naman ni Senator Grace Poe na ipasuspinde sa DOTR ang implementasyon ng PUV modernization sa gitna ng issue ng umano'y korupsyon sa programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang leader ng sindikato sa car loan scam. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz, kasong carnapping, estafa at falsification of documents ang isinampa sa leader na hindi muna pinangalanan. Nagsasagawa pa kasi ng investigasyon ang PAOK at hindi pa rin nahuhuli ang mga kasabwat nito. Nasa 60 kaso na ng car loan scam na kanilang naitala kung saan 17 guro na ang humingi sa kanila ng tulong. Bukod sa mga ahente, titingnan din ng PAOK kung may kasabwat ang mga ito na mga bangko at iba pang ahensya ng pamahalaan kung saan kinukuha ang clearances ng mga sasakyan.
Pag nailabas na yung sasakyan, ang susunod namang gagawin, ang sasabihin nung mga sindikato, yung mga sindikatong kausap nila, ipapasok namin ito sa isang rent-a-car, o kaya ipapasok namin ito sa Grab, o kaya ipapasok namin ito doon sa mga hatid sundo na mga transportation services. At bibigyan ka namin ng monthly, minsan 10,000, minsan 5,000. Tapos sagot na namin yung hulog nito monthly. So, ang mangyayari rito, siyempre kung ikaw teacher ka, tuwan-tuwa ka dahil may extra 5,000 or 10,000 ka monthly. Tapos, after a while, iniisip mo, after 2 years o 3 years, bawi ko na yung sasakyan, akin na yung sasakyan. Tulong muna bago balita. Panibagong aksidente na naman ang naitala dahil sa malubak na kalsada sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Sugatan ang rider at angkas nito matapos sumemplang sa lubak-lubak na kalsada. Sa Laguna, isang rider din ang nawala sa balanse at naaksidente matapos iwasan ang kasalubong na motorsiklo na humaharurot ang takbo. Ito ang balita ni Leslie Widem. Paano po nangyari? Sa may butas, ma'am. Paglampas po ng simintong ganun, nakapagpreno na rin po ako doon. Tapos may sumunod na lubang. Kahit ang po sumintla. Hindi naman nabago. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaki na nakaupo sa gilid ng convenience store at iniinda ang sugat na natamo dahil sa pagsemplang ng sinasakyan nilang motorsiklo sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayon sa isa sa mga naaksidente, galing sila ng kanyang pamangkin sa pakikipaglamay sa Bungalon, Pangasinan at pauwi na sa Parañaque City. Ngunit habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc ay nalubak sila sa serang kalsada at kaagad na sumemplang. Kinilala ang mga ito na si Dante Dumaquit, 48 years old, na nagtamo ng sugat sa kaliwang tadyang, siko, tuhod at paa. At ang pamangkin niya na si Elvis Dumaquit, 35 years old, na nagtamo ng sugat sa kaliwang kamay at pamamaga ng kaliwang kamay na kaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Nararamdaman niyo? Oo. Ito masakit. Ito lang kasing palad kasi yung pagkato. Tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Tapos tinanggal yun siya eh. Tapos may tao na lang umarurot yun sila ron. Yun ang Papasok na sana sa trabaho si Romer Dapada, 21 years old, nang mag-out of balance habang sakay ng kanyang motorsiklo sa 4th Street, Pasitawan, San Pedro, Laguna. Nagtamo ang rider ng malaking hiwa sa kanang parte ng ulo, mga gasgas sa kanang braso, kanang tuhod at paa, pamamaga ng kanyang kanang mata at pagdurugo ng ilong. Galing ako sa bahay, ma'am, tapos pagdating ko pa, tumakbo agad ako dito. Gusto niya umalik, pinatay yung motor niya. Tapos pagpatay niya sa motor niya, hinawakan ko, dito ko may sugat siya dito. Maghawak ko sa ulo niya, may biyak yung ulo niya. Di ko na siya, pinaupo ko na siya. Yung mga motor na kasalubong niya, nagsingalisan. Narespondihan kaagad ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa tulong ng bystander na nakakita sa pangyayari. Alis na nga siya na dapat. Sumakay na siya sa motor niya para alis ka siya. Sabi ko na siya pinalis. Umupo ka na lang dyan, hintay lang dyan ang USB. Pagkatapos malapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang mga tinamong sugat ng rider, ay inendorso ito sa San Pedro Laguna Rescue Unit. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pansamantalang ipatitigil ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpaparehistro ng mga botanteng Pilipino na nasa Israel. Kung kailangan ay magbibigay na lang ng extension ng poll body sa voter registration kapag bumuti na ang sitwasyon doon. Ito ang balita ni Dante Amento. Mahirap po natin ipagbakasakali ang buhay ng ating mga kababayan, ganun hindi pa talaga naging maayos ang sitwasyon doon sa lugar. Nais ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na ipatigil muna ang voter registration ng mga Pilipino sa bansang Israel. Kaugnay na rin ito ng nagpapatuloy na gulo sa Gaza Strip. Ayon kay Chairman Garcia, walang tiyak na panahon kung gaano katagal ang suspensyon.
Ngunit kung kailangan anya na i-extend o palawigin ang pagpaparehistro kapag bumuti na ang sitwasyon ay gagawin nila. Kung sakasakali po titingnan natin dahil total naman po yung registration ng overseas ay 2 taon simula po nung nakaraang taon yan, December 12, at pagkatapos ay matatapos din po sa 2024. As of July 17, 2023, may 9,906 active registered voters sa Israel. Sa ngayon ay nasa 2,000 ang mga bagong rehistradong botante doon. Inaasahan ng COMELEC na dadami pa ito habang nalalapit ang deadline ng voter registration period sa susunod na taon. Lalo pat, ipagpupursigihan ng COMELEC ang ating pong tinatawag na internet voting. Ang aming pong paniniwala kung maisasagawa natin ang internet voting para sa overseas Filipinos, lalong-lalo na sa mga seafarers, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga bahay doon sa abroad, naniniwala tayo na tataas ang bilang ng mga botante overseas. Sa 2025 midterm elections pa boboto ang mga kababayan natin na nasa ibang mga bansa. Target ng COMELEC na magkakaroon ng kauna-unahang internet voting para mas maraming makakaboto kahit na nasa mga barko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasalamatan ng Israel ang suportang ibinibigay ngayon ng ibang mga bansa sa gitna ng madugong pag-atake ng Hamas militant group. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, malaking tulong ang suportang ibinibigay ng ibang mga bansa upang magapi ang mga teroristang grupo at muling manaig ang kapayapaan sa Israel. It's really heartwarming. And we feel very much welcomed, and we feel that we have close friends here who care for us. And it's really, it encourages, it helps us. It's important, the international support is very important to give, there are 2 levels to it. On the formal one, the diplomatic one, on the global one, it is important to hear the right of Israel for self-defense and in defending itself as part of the global war and the fight against terrorism. Mariing kinundena ng mga lider ng ilang bansa ang madugong pag-atake ng Islamist militant group sa Israel. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta ang mga lider ng United Kingdom, Germany, Italy, France at Estados Unidos. Sa isang joint statement, sinabi ng mga ito na mananatili silang kaalyado at kaibigan ng Israel at kaisa sa laban upang maipagtanggol ang kapayapaan laban sa militanteng grupong Hamas. Nauna na ring nagpahayag ng suporta at paipagsimpatya ang Pilipinas sa mga biktima ng kaguluhan sa Israel. Malaking problema pa rin ang ilegal na droga sa loob ng pambansang piitan sa Muntinlupa City. Sa dami ng mga bilanggo roon, patuloy pa rin nakakasabat ang mga otoridad ng mga ilegal na droga na pilit ipinupuslit sa loob ng piitan. Kaya naman, nagpapatulong na ang pamunuan ng Bucor sa ibang mga ahensya ng pamahalaan para masugpo ang kalakalan ng ilegal na droga sa mga bilangguan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So I have to accept the reality that indeed even the PDL and the employees of Bucor are getting involved. Aminado ang Bureau of Correction na isa sa pinakamalaking problemang kanilang hinaharap sa koreksyonal ay ang pagsugpo sa ilegal na droga. Ayon kay Bureau of Correction Director General Gregorio Catapang Jr., sa katunayan, 70 hanggang 80% ng mga nakakulong ngayon sa Bucor ay may kinalaman sa droga. Aminado rin ito na maging ang ilan sa kanilang mga tauhan ay naiimpluwensyahan ng mga drug lord. Inapakan ko yung loco to have this agreement in as much as I want to solve the problem here in Bucor. Matagal na itong problema to, but the first step in solving any problem is to accept it that there is really indeed a problem. Sa katunayan, maging ang mga inilipat nilang mga drug lord sa piitan sa Mindoro ay tinangka na umanong magpasok ng mga satellite phone dahil walang signal ng telepono sa lugar.
Isa rin daw sa mga natuklasan ng Bucor na estratehiya ng mga PDL para maipasok sa loob ng koreksyonal ang iligal na droga ay ang kanilang mga dalaw, kung saan ipinapasok sa loob ng masela na bahagi ng katawan ang kondom na may lamang droga. Sa dami ng mga bilanggo sa Bucor, madami rin ang dumadalaw sa araw-araw, kaya hirap ang Bucor na maisa-isa ang lahat ng mga ito. Nasa 52,000 na daw ngayon ang mga nakapiit sa nasabing kulungan. Kaya naman ngayong araw lumagda sa kasunduan ng Bucor, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at National Intelligence Coordinating Agency o NICA para magkaroon ng kolaborasyon ang iba't ibang ahensya at masugpo ang problemang ito. To effectively combat this issue, we must work seamlessly together, sharing intelligence, resources, and expertise. Through this collaborative group, we will strengthen our ability to gather actionable intelligence, conduct targeted operations, and dismantle the networks that perpetuate this criminal activity. This five-party alliance will be closely working together to address the flow of illegal drugs inside these supposedly confined facilities, but somehow do find their way in and disrupt the illicit drug trade being made by criminal networks. Dahil dito mawawala na ang bürokrasiya, mapapadali na ang palitan ng impormasyon sa mga ahensya. Madali na rin daw ang pag-collate ng mga impormasyon, lalo na ng mga drug lord na ipinapasok sa Bucor. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na ng Department of Education ang guro na nanampal umano sa 14 anyos na si Francis J. Gumiki. 70 araw na preventive suspension ang ipinataw ng kagawaran sa nasabing teacher. Nilinaw naman ng DepEd na hindi ito parusa kung hindi bahagi lamang ng preventive measures habang iniimbestigahan ang insidente. Maglalaban para sa kauna-unahang UNTV Volleyball League Championship ang AFP Lady Gunner at Senate Lady Defenders. Sa Huwebes na ang Game 1 ng Best of 3 Final Series sa Philoil Arena sa San Juan. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. AFP at Senate kapapasok na sa finals round ng UNTV Volleyball League. Pinatunayan ng Senate Lady Defenders ang kanilang galing at katatagan sa laban nila kontra PNP Lady Patrollers sa knockout semifinals game. Umpisa pa lang naging agresibo na ang koponan ni Coach Roger Gorayev sa kanilang mga service aces at attack points para lamangan ng Lady Patrollers sa unang dalawang set ng laro 25-15 at 25-19. Bandang third set nang magkaroon ng error sa kanilang mga receive ang Senate team kung saan wala ding playing time sina Kat Villegas at Sheila Cecilio para makuha ng PNP ang lamang sa 19-25. Ngunit sinaga ng Senado ang kanilang laro sa mga blocks at attacks na unti-unting nagpababa sa moral ng PNP para ipanalo ang fourth set 25-18. Sa buong laro, nalimitahan ng Senate ang kanilang errors sa 27 kumpara sa 41 errors na naibigay ng PNP. Si Kat Villegas ang tinanghal na best player of the game. Basta masaya kami, nag-finals kami para na rin kaming nag-champion yan. Masaya kasi 6 na team lahat yan. Dalawa lang yung aakyat doon. Nagkataon kami yung isa. Talagang napakasaya para sa kanila. Sana sa UNTV, tuloy-tuloy nyo na ito. Maganda para doon sa mga hindi naman nakakalaro talaga na mga collegiate player. Andito yung mga empleyado. Masarap panoodin kasi nag-i-improve din sila. Samantalang patuloy ang pamamayagpag ng AFP matapos ibigay ang 4th place sa Judiciary Justice Servers na hindi rin sumuko sa semis game. Tinapos ng Lady Gunners ang laro sa 3 straight sets 15-25, 12-25 at 15-25. Ang AFP nakapagbigay ng 33 attack points sa laro kumpara sa 15 attack points ng Judiciary. Lamang din sila sa service aces na umabot sa 17 points. Si Joanne Bunag ang best player of the game.
Yan sa beneficiary namin sa EBSO. So itong game namin, naalay namin para sa mga dependents ng mga naulilang sundalo. Abangan ang Game 1 ng UVL Final sa darating na October 12 sa PhilOil Arena, alas 5 ng hapon kung saan magtatagpo ang AFP at Senate teams. Isang goodwill game naman ang matutunghayan sa Game 2 ng UVL Final sa PhilSports Arena, alas 2 ng hapon sa darating na October 15 kung saan magiging magkakampi ang Judiciary at Ombudsman na kakalabanin ang kuponan ng DFA at PNP. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang po na balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natagpuan na ang isa sa 7 unaccounted Filipino sa Israel. Abangan ang buong detalye sa Y News mamayang alas 8:30 ng gabi. Dagdag kaalaman po. Alam ba ninyo na ang mga nanay na baka ay itinuturing po ng mga devoted mothers? Napag-alaman na ang mga baka ay naglalakad po ng milya-milya para lang hanapin ang nawawala nilang mga anak. Mabuti pa nga yung mga baka, no? Hinahanap yung kanilang anak. Minsan may mga tao, hindi man lang maaruga yung mga anak nila. Anyway, sinasabi rin na ang mga baka ay mayroong panoramic vision. Ano ibig sabihin? Nakikita ng baka ang lahat na nasa paligid nila sa lahat ng direksyon, kahit hindi nila igalaw ang kanilang mga ulo. Meron silang 300 degrees vision, hindi po 360. 300 lang dahil nakikita nila lahat maliban sa kanilang likuran. Malakas din ang pang-amoy ng mga baka na umaabot ng 9 na kilometro at kaya makarinig ng high at low frequency sound na hindi naririnig ng tao. Ang isang baka ay kayang mabuhay ng hanggang 25 years, pero ang pinakamatanda na baka na naitala ay umabot ng 49 years. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na ang ating mga kausi sa kanilang mga komentaryo. Hinggil po ito doon kanina sa mainit na balita kanina sa paglilipat ng confidential funds o realignment. Sabi po ni Rico Landayan, paano unlad ang bansa? Pinipigil nila na masawata ang mga kalaban ng gobyerno. Parang ang punto ni Rico, yung sinabi ni BP Sara, na parang may ganun, di ba? May quotable quote siyang ganyan na sinabi niya, kung against kayo sa confidential funds, parang kalaban kayo ng kapayapaan, something like that, no? Siguro ang puto lang din siguro dong iba kasi gusto natin transparency talaga, di ba? Kaya yung paglilipat, yun yung narinig kong banter nyo kanina ni Rosalino, mas na-audit. Correct. Doon sa maintenance, nire-align sa maintenance and other expenses. And other expenses, no? Tama? Oo. MOOE. Yan, ayun, maintenance and other operating expenses. Yun. Oo, nakalimutan yung operating. Pero yun, mas na-audit kasi. Sabi naman po ni Linda Tavas, mas maganda yan, maintenance, maintenance operation aid, kaysa sa confidential funds. Yan. Ito naman po, hinggil sa ito na. Ako, alam ng marami to. Repair sa mga kalsadang hindi pa sira. Sabi po ni Monchito Matias, hello! Karamihan kasi sa kalsada natin substandard, lalo na sa cement. Kahit bagong gawa, ilang buwan lang, labas na agad ang mga graba. Ako, totoo yan. Tama yan. Hindi lang graba. Pati buhangin, naging aalikabok.
Oo. At saka alam mo, ang pinaka ayoko talagang nakikita, kadalasan yung binabakbak yung kalsada, tapos iiwan na nakatiwangwang na pagkatagal-tagal. Hindi ko alam kung bakit kailangan, kung kulang pala sa budget, bakit kailangan bakbakin ng sabay-sabay? Hindi ba? Bakit hindi na lang muna yung isang parte, tapusin doon, kaysa ang tagal na sira at nakatiwangwang yung Meron yung meron nga nakita sabay bandang Pasig Pero hindi naman proyekto to ni Mayor Vico. DPWH yata yun Yata, no? Hindi pa nga nadadaan ng sakyan Naging ano lang siya joggingan ng pandemic. Ang gandang kapal ng semento binabakbak na. Ngayon, yun lang. Bago na. Hindi siguro baka hindi talaga yun ang plano, no? Pero sayang naman, no? Oo, pero marami talagang ganyan. O parehas na issue pa rin ba to? Sabi ni Lilia Maramba, tama yan, sayang pera ng gobyerno. Oo. Tama naman. Narito naman ang ating mga ka-OC ngayong araw po ng Lunes na ating babatiin. Katulad po ni Amazing Birds. Ano ba ngayon? Lunes, sorry, Martes pala ngayon. Wala pala ako nung Lunes. Yung unang araw ko ngayong linggo. Pasensya na po. Martes po ngayon. Baka mamaya sabihin nyo, replay po ito. Hindi po ito replay. Live na live po ito. Araw po ng Martes. Ngayong gabi ng Martes. Amazing Birds. Kumusta po kayo? Amazing Birds Collection. Si Rogelio Bicas Jr. at si Ongdet C. Maraming salamat din po pagtutok kay Melissa Calag, Lilia Maramba at Dang Metro. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga Kawikaan 4:18 na nagsasabi, "Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.